Magandang gabi sa ating lahat ng mga nandito. Mabuhay po ang maisog! Sino po ba dito ang may pamilya ng OFW? Marami ba sa inyo mga biktima ng balikbayan boxes? Ako po ang chairman ng OFW Assistance Advocates sa buong mundo na lumalaban sa balikbayan boxes. Nanginginig ako dahil sa sobrang sama ko sa administrasyon ng BBM. Dahil ako, pabalik-balik na lang ako sa custom, sa Congress, pati sa Senado, wala pa rin pong nangyayari. Pasensya na po, nanginginig ako sa hindi ako sanay sa sobrang napakaraming tao. Pero naaawa ako sa mga katulad kong OFW na until now, ayaw pa rin nila simulan yung investigasyon ng balikbayan boxes. Nilabas nila yung balikbayan pero naningil sila sa mga OFW. Kawalang hiyaan ng ating gobyerno ngayon. Maraming salamat po. Thank you, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Okay, Rafa. Okay. Gusto ko po sanang pumunta dito sa side na to kasi medyo tahimik ang as a blur, and I consider it nothing. And the second is also nothing. And the third, I expect it to be nothing. Nothing. Wala pong mga bagay na maasahan tayo sa ganitong sistema. Tayo po, katulad na nga ng sinabi kanina ng ating tagapagsalita, pinalalapit tayo sa gerang hindi naman tayo bahagi nito. Ang West Philippine Sea po ay dahilan lamang ng away ng China at saka ng Amerika. Remember, ang Vietnam po ay katabi ng China, pero wala silang nagiging conflict. Bakit po? Sapagkat ang Vietnam ay anti-American. Ang totoo, ang Vietnam, tinalo ang Amerika sa gera. So, ibig sabihin lamang po, kaya tayo ay meron conflict, this is a proxy war between America and China. Sa kanila pong dalawa, wala po tayong dapat panigan. Ang dapat nating panigan ay ang magkaroon tayo ng pakikipagkaibigan sa maaaring maging simula na magiging kalaban natin sa digmaan sa West Philippine Sea. Hindi po tayo pwedeng magyabang-yabangan dito. Ang totoo po, mga minamahal kong kababayan, bumili tayo ng 75 pieces na Gamos missiles from India. Alam niyo po ba ang halaga nun kung magkano? $5 million each. $375 million ang total na halaga. Pero yung pong missile na yon, hindi ako naniniwala na magiging kapana-panalo para sa atin. Nag-aasa tayo ng pera. Kinumpute ko yung $375 billion kung magkano. Sa pesos po, halos 21 bilyong piso ang halaga. 21 bilyong piso napapasabugin mo lang at i-intercept lang ng China. Samantalang marami po ang mga mahihirap na halos hindi makapagpa-hospital. Kanina lang po may tinulungan tayo sa ospital ng Muntinlupa. Buti na lamang merong malasakit center. At hindi na po pinabayad. So hindi na po ako magpapakahaba at baka meron pang ibang sasabihin. Umiiwas po tayo sa digmaan. Ang kinakailangan natin, pakikipagkaibigan. Ang ibig sabihin, diplomatic relation. Rafa. Salamat po. Salamat po. Isa ba? Ayan. Of course, Sara. Our nation's alternative. Ganyan. Okay. Meron po na Miss Vivian. Yes. Meron po akong gustong tawagin kasi sila talaga ang ating katulong. Iniwanan na tayo ng mga networks, iniwanan tayo ng malalaking TV, radio,
ang mga vloggers, ang mga kapartner natin. Correct. Diba? Correct. Andiyan si Bisdak, oh. Yes, Sa third floor. Bistak, Bistak, Bistak. Eto, let's ask Miss Pam. Miss Pam. Okay. Pwede nang mag-exit ang ating mga Let's ask Miss master. Pam. Ano po, Miss Pam, ang opinion ninyo sa darating na SONA ng ating Pangulo? Bilang isang dating PCO, ano po ang opinion ninyo? Ako, mataas ang ating expectations sa pangatlong SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Meron tayong mga dissatisfaction dun sa pangalawa. Dahil dun sa pangalawang yun, marami siyang ipinangakong hanggang ngayon ay hindi natutupad. So kung wala tayong nakitang mga katuparan sa pangako yun, what do we expect now sa third SONA niya? Wala. Wala tayong may expect. Yan po ang laman ng aming vlog kagabi. Wherein in-emphasize namin na isa sa mga pangako niya ay ang Build Better More. Meron na ba tayong mga nakikitang karagdagang kalsada? Karagdagang tulay? Mga eskwelahan? Ospital? Wala. Pinangako niyang gagawin niyang 9 na oras ang biyahe from Bicol to Ilocos ba? Tama ba? Sa kasalukuyan 20 hours. Pero sa natitirang taon na meron siya, imposibleng magawa ang tulay na pinapangarap natin. Ano po. So, mataas ang expectations ng bawat Pilipino sa pangatlong SONA niya. I can already say na wala, bagsak siya sa grado. Failing grade. Failing grade. Ma'am Vivian. Oh, 74. Hindi eh. Makanga 65. Ano lang, siguro 15 out of 100. Okay. Salamat po, salamat po. Thank you, Miss Pam and Mr. Marlon. Now, we call on another good vlogger na galing sa Mindanao. Minsta. Ano talaga ang opinion mo? Ang tanong, ano ni-expect mo or ano ang opinion mo sa darating na SONA ng ating Pangulo? Ito prangkahan to ha. Wala tayong mima-mima dito. Sa totoo lang mga kababayan ko, wala ka namang i-expect sa SONA talaga. Kasi wala naman talagang nagawa yan si BBM. Wala kang i-expect. Ang masasabi ko lang, Nyor! Dami nang galit dito sa Liwasang Bonifacio, Nyor. Alam mo, Nyor, pag hindi mo Nyor kaya, magiging presidente, di naman talaga kaya. Mas maganda, Nyor, mag-resign ka na. Ito na lang siguro gawin natin, Nyor eh. Usapang, ano na lang, di man ako nabudol, no? Kaming mga Pilipino, sawang-sawa na sa pagmumukha mo. Ayaw namin ng isang presidente nagpupubli sa kanyang pagkatao. Alam na po ng sambayanang Pilipino ang tunay ng pagkatao mo bilang isang presidente ng Republika ng Pilipinas. Diyos ko, Nyor, sa buong daigdig saan mang sulok ng mundo, basta may Pilipino, alam namin, Nyor, wala kang kwentang Pangulo, panggulo ka lang. Puro ka lang giwi, sabi niya. Nyor, marami na pong mga Pilipino nagugutom po. Diyos ko, hindi mo alam ang buhay ng isang simpleng mamamayan. Hindi mo yata alam kung magkano ang presyo ng bigas. Hindi ka naman bumibili. Hindi ka naman pumupunta sa palengke. Alam nyo, Nyor, marami nang umiiyak na sambayanang Pilipino. Hindi mo kaya magiging presidente, hindi mo kaya ang pagiging presidente ng Republika ng Pilipinas. Kung hindi mo kaya, miro naman kaya. Kaya naman ni Vice President Inday Sara sa tapuan ng Republika ng Pilipinas. Pampira! Pwede ba magmura? Mag-resign ka na!
Inday Sara, pasok! Matapang na panawagan ni Bisdak na taga Mindanao! Okay na tayo? Meron pa po tayo Okay. tatawagin dito. Sa